Ginawa ng presidente ang lahat ng paraan para mabawi ang dati niyang asawa, hindi lang siya nagsumikap na ma-recruit ang babae sa sarili niyang kumpanya. Palihim niya itong inoobserbahan sa oras ng trabaho, at nang makitang palihim itong kumakain ng tinapay dahil sa gutom. Agad siyang namigay ng libreng 5-star lunch para sa lahat sa kumpanya, at binigyan pa ng espesyal na atensyon ang babae. Binigyan siya ng eksklusibong Australian lobster, hindi pa yun sapat, pati ang anak na babae ng babae ay dinamay niya sa kanyang pagmamahal. Hindi lang siya nagpagawa ng palaruan ng mga bata sa kumpanya, kundi nagbayad din ng gastusin sa ospital nang magkasakit ang anak ng babae. Mayabang niyang sinabi na kung papayag ang babae na makipagbalikan sa kanya, handa siyang maging stepfather sa anak ng babae. Ang mga walang alam na katrabaho, nang makita ang supladong presidente na unang beses magpakita ng malasakit, ay inakalang may malalim silang relasyon. Tingin sa kaalaman nila, 5 taon na ang nakalipas, naging napakatindi ng kanilang pagmamahalan, ngunit pinaglaruan sila ng tadhana. Ang babae, na isang mayamang tagapagmana, ay biglang nalugi ang ama para hindi madamay ang nooy mahirap pa lamang na nagpapalago ng negosyong presidente. Agad siyang nakipagdiborsyo dito at ginamit ang pinakamasasakit na salita para palayasin ang presidente. Paano kaya ako nabulag noon? Pinakasalan ng isang pobreng tulad mo, kunin mo na ang pera at umalis ka na, alis-alis-alis. Itinapon ng walang kwentang babae ang kanilang singsing pangkasal sa gitna ng malakas na ulan. Sumumpa ang presidente na pagsisisihan niya ito. Pagkasabi nito, umalis siyang hindi lumilingon. Naiwan ang babaeng tumatakbo sa gitna ng malakas na ulan. Natatarantang hinahanap ang katatapong singsing pangkasal. Lumipas ang 5 taon, hindi nga nagkamali ng tingin ng babae sa presidente ngayon. Ang presidente ay tunay ngang naging pangunahing business tycoon samantalang siya ngayon. Iisa na lamang single mother na kailangang makipagunahan sa mga diskwento para makabili ng gulay ang isang mayamang babae, para makalapit sa presidente. Ay sinadyang inimbitahan ng babae sa kanilang class reunion nang makitang paparating ang presidente. Tatakas na sana ang babae nang tawagin siya ng mayamang babae. Inakala niyang dahil iniwan ng babae ang presidente noon, siguradong galit na galit ito sa babae, kaya naman, kusa siyang kumilos. At sinimulang ipahiya ang babae. Sinabi niyang kung papayag ang babae na lumuhad at ubusin ang alak, ibibigay niya ang 3,000 sa babae. Tingin sa kaalaman niya, hindi man lang pinagnanasaan ng babae ang perang kapalit ng pang-iinsulto sa kanyang pagkatao. Ang walang kwentang babae, naglakas loob pang lumaban, agad na nais siyang saktan ng mayamang babae. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nabangga niya ang presidente noong akala ng lahat ay tapos na ang babae. Hindi inaasahang sinabi ng presidente, anong kwenta ng 3,000? Magbibigay ako ng 10,000. Lumuhad ka at magsalin ng alak. Presidente Lo, tinutulungan lang kita siya. Si Wen Heng, ay isang mukhang pera, dati ka na niyang iniwan dahil sa pera. Ang mga bagay tungkol sa akin ay hindi mo dapat pinakikialaman. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Maaaring lumuhad ka at magsalin ng alak. Wawakasan ko ang pamilya Yu dito sa Jiangcheng. Kayong lahat, ingatan ninyo ang inyong mga bibig. Sino mang magsalita pa ng kung ano-ano, sisiguraduhin kung mananahimik kayo magpakailanman. Lingid sa kaalaman niya, ang kanyang ginawa ay nagdulot ng maling akala sa babae, na iniisip nitong nagtatanim pa rin siya ng galit dahil sa pang-iiwan noon. Matapos ipagtanggol ang babae, hinayla siya ng presidente palabas ng kwarto. Pagkalabas nila, narinig niya ang babaeng sumisigaw ng mahal sa kabilang linya ng telepono. Agad na kumirat ang puso ng presidente. Hinawakan niya ang kamay ng babae at tinanong kung sino ang nasa kabilang linya. Masyado ka nang nakikialam. Dating asawa, ngayong hiwalay na tayo, mas mabuting magkaroon tayo ng distansya. Magkaroon ng distansya. Wen Heng. Asa ka pa? Kaalis pa lang ng babae, agad siyang nakatanggap ng text message mula sa bangko na naniningil ng utang para mabayaran agad ang utang. Kinabukasan, pumunta ang babae sa isang law firm para sa interview. Lingid sa kaalaman niya. Pagpasok niya, nakita niyang ang boss ng law firm ay ang presidente pala. Nag-aalala siyang baka ipahiya siya ng presidente. Kaya't gumawa ng paraan ng babae para masira ang interview. Anong pangalan mo? Wen Heng. Anong natapos? Elementarya karanasan sa trabaho. Wala akong alam. Hinihinging sahod, 50,000. Nandito ka ba para manggulo?
Ngayon, dapat mo na akong paalisin, hindi ba? Hindi kita kayang harapin, pero kaya kitang iwasan. Hindi ako karapat-dapat sa kumpanya ninyo. Mauuna na ako. Sige, ikaw na pumasok ka na bukas, ito ay 50,000 piso. Kahit anong mangyari, hindi pwedeng tanggihan ng pera basta't hindi niya malalaman ang tungkol kay Xiaomeng. Siguro naman walang magiging problema kung dito ako magtatrabaho, di ba? Walang problema, Presidente Lu. Bukas na bukas, papasok na ako. Ngunit, unang araw pa lang sa trabaho, agad siyang kinaiinggitan ng isang mapanirang babae. Nakita nitong hindi lang dinala ng babae ang anak niya sa trabaho, kundi mukhang may kakaibang relasyon pa ito sa presidente. Sinimulan ng mapanirang babae na hanapan ng gulo ang babae. Naaalala ko, sa iyong impormasyon sa pag-a-apply, nakasulat na dalaga ka. Dalagang ina, nagkaanak sa pagkakasala at dinala pa sa kumpanya. Nakakahiya talaga kung hindi marunong magsalita ang bibig mo, itikom mo na lang. Ikaw, naglakas loob kang itulak ako. Hindi niya inaasahang lalabanan siya ng babae na galit ang mapanirang babae. Agad na ipinahawak ang babae, para palayasin silang mag-ina sa kumpanya. Maghintay lang kayo, hahanapin ko ang tatay ko para patalsikin kayong lahat. Xiaomeng, sige hanapin mo siya. Tingnan natin dito sa law firm na ito. Sino ang kakampi sa tatay mo? Daddy, may umaaway kay mommy. Tara na bilis, tara na. Ang walang kamalay-malay na presidente ay pilit na dinala ng maliit na bata sa harap ng babae. Nang makitang ang nanay ng maliit na bata ay ang babae, at narinig ang bulong-bulungan ng mga empleyado na ang maliit na bata ay kamukang kamukha ng presidente. Hindi maiwasang maghinala ng presidente na ang batang ito ay anak nila ng babae. Tingin sa kaalaman niya, ang maliit na bata ay anak nga ng presidente. Matapos ang diborsyo noon, nakatanggap ang babae ng tawag mula sa ospital. Sinasabing nagdadalang tao siya sa loob ng 5 taon na iyon, para mapalaki ang anak. Marami siyang pinagdaan ng hirap. Ngunit ngayon, sa harap ng pagkakataong ipakilala ang anak sa presidente, nangangamba ang babae na baka kunin nito ang kanyang anak. Kaya naman, mariin niyang itinanggi na anak ng presidente ang bata kahit na ganoon. Hindi mapipigilan ng presidente na isang pusong mamon. Makinig kayong lahat. Mula ngayon, lahat ng babaeng empleyado ay maaaring magdala ng anak sa trabaho. Paglalaan ako ng palaruan ng mga bata sa opisina, bilang bahagi ng human relations ng kumpanya. Presidente Lu, nababaliw ka na ba? Hindi ba't ayaw na ayaw mo sa mga bata? Shenlin, nanlalamang ka ng mas nakababata, at pinag-iinitan mo ang isang intern. Wala kang profesionalismo. Kung magpapatuloy ito, kailangan kong pag-isipang muli ang iyong posisyon bilang direktor. Pagkatapos, hindi naniwala ang presidente sa sinabi ng babae para makasiguro. Dinala niya silang mag-ina para sa DNA test. Hindi pa lumalabas ang resulta. Ang mapanirang babae ay nagbabalak na naman ng masama, sinadyang humanap ng paraan para apihin ang babae. Nang makita ng babae na inaapi ang kanyang anak, agad siyang lumapit at humingi ng paumanhin sa kabilang panig. Hindi inaasahan, dumating din ang magulang ng kabilang panig nang malamang manager pala ng kumpanya ang kaharap. Hindi umurong ang babae, bagkus ay lumabas ang kanyang pagiging ina at nanindigan. Nang makita ito ng mapanirang babae, lumapit na naman ito para manggulo. Ngunit nasampal siya ng malakas ng babae. Ang kanyang mga mumunting panlilinlang ay walang kwenta sa mata ng babae. Hindi na makatiis. Tumawag na naman ng security guard ang mapanirang babae para hawakan ng babae. Hindi inaasahan, sa gitna ng kaguluhan, nauntog ang ulo ng maliit na bata. Sa panahong pinakawalang magawa ang babae, mabuti na lang at dumating ang presidente. Agad niyang sinibak ang nanggugulong manager at ang bagong manager. Dinala ang maliit na bata sa ospital. Sinabi ng doktor na maraming nawalang dugo sa ulo ng bata at kailangan agad ng blood transfusion. Nang marinig na pareho sila ng blood type ng bata, hindi na nag-isip pa ang presidente at nag-alok na mag-donate. Ngunit pinigilan siya ng babae nang makita ang natataranta at paling-galinggang tingin ng babae. Agad na napansin ng presidente na mayroong kakaiba dahil ang direktang kamag-anak. Hindi pwedeng magsagawa, tama. Presidente Lu, heto na po ang resulta ng DNA test na hinihingi ninyo. Hindi ka makakapag-donate ng dugo, di ba, Wenheng? Hindi. Narito ang paternity test report na hinihingi ni Ginoong. Hindi mo ito pwedeng tingnan. Wenheng. Bakit siya naguguluhan?
Bibigyan kita ulit ng pagkakataon. Sabihin mo sa akin, si Wen Xiaomeng ba talaga ay anak ko? Hindi. Sige. Ayaw mo pa rin aminin. Walang kaugnayang dugo. Matagal ko nang sinabi sa'yo, si Xiaomeng ay anak ng ex-husband ko. Ngayon, dapat naniniwala ka na, di ba? Ay naku. Kung hindi si Xiaomeng, aking anak, bakit mo ako nililinlang, na sinabing 4 na taon na ang bata, dahil sa taon na naghiwalay kami, kasama ko na ang aking ex-husband. May problema ba? Napaka-interesado ni General Lu. Hindi naman, gusto mong mag-alaga ng anak ng iba, di ba? Wala akong interes na mag-alaga ng anak ng iba. Sa hinaharap, tungkol sa kanya, wala na akong pakialam. Assistant Wang, ikaw ay may type A na dugo. Magbibigay ka ng dugo sa bata, doble ang sahod. Oo. Noon, ako ang unang nag-iwan sa'yo. Ngayon, kahit anong estado o katayuan, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Magandang araw. Pakiibigay ang bayad sa paggamot. Ikaw ba ang pamilya ni Wen Xiaomeng? Bayad na ang kanyang paggamot. Tapos na talaga. Natapos na. Oo, sino ang nagbayad? Ang ama ng bata. Di ba? Sasabihin ko na. Talagang mabait siya sa bata. Siniguro pa niya sa amin. Nainasikaso ang bata. Sa pinakamagandang kwarto. Pati na ang pangangalaga. Lahat ay pumili sa atin. Na pinakamagandang nurse. Lu Jinshu. Alam na niya naman na hindi anak niya ang bata. Bakit pa rin niya ginagawa ito? Boss Lu, may dokumento po ito. Kailangan niyo pong pirmahan. Ikaw ang nagbayad ng medical expenses ni Xiaomeng, di ba? Maraming salamat talaga. Walang anuman. Sa uli, ikaw ang responsable sa proyekto. Kung masyadong magulo dahil sa mga bagay na ito, maaapektuhan ang trabaho. Mas magiging masama pa ang kalalabasan. Ibabalik ko ang pera sa'yo. Hindi naman kailangang mag-alala tungkol sa pera. Pero may isang bagay. Kailangan ko ng tulong mo. Anong kailangan? Bukas uuwi si Lola. Hindi pa niya alam. Tungkol sa hiwalayan natin. Matanda na si Lola. Hindi maganda ang kalusugan. Hindi niya kakayanin ang stress. Maiintindihan ko. Bukas ang kaarawan ng lola ko. Gusto kong samahan mo ako sa isang eksena. Magpanggap na tayo. Parang hindi pa tayo nagdi-divorce. Huwag kang magkamali. Wala akong masamang balak sa'yo. Para lang ito para sa kalusugan ng lola. Pagkatapos ng tagumpay, malaki ang gantimpala. Pero walang nag-aalaga kay Xiaomeng. Hindi ako mapakali. Kaya dalhin na lang ang bata. Isipin na lang na anak natin siya. Mukhang walang silbi ang kanyang ama. Mukhang gusto ako ni Xiaomeng. Hindi siya dapat magalit kung palitan ng tatay. Nabuhay na siya ng ganitong katagal. Ito ang unang pagkakataon na pinagsabihan ng sarili ng ganito. Maliit na Meng. Lumapit ka. Dadaling ka ng tiyuhin para maglaro. May malaking hardin sa lumang bahay. At may mga laruan. At maraming masasarap na pagkain. Gusto mo bang pumunta? Mama, si Xiaomeng. Gustong makipaglaro kasama si Tito. Pakiusap. Huwag mong gawin iyon. Sige na, Mama, dalhin mo ako. HMM. Mag-relax ka lang. Ang tigas-tigas mo. Mahuhuli ka ni Lola. Naiintindihan ko na. Terror na. Sabi ng doktor, kakaoperahan lang ang iyong binti, hindi makatiis sa hangin. Kailangan mag-ingat sa lamig. Ay nako, matanda na ako. Kahit na hindi na maayos ang mga binti ko, wala pa akong apo. Anong silbi ng kayamanan ko, kung ganito lang? Lola. Tapos na. Yung sakit ko, hindi ba ito seryoso na? Yung bata na may mga ilusyon. Tinatawag akong Lola. Kung totoo man, na may ganitong apo, ang ganda naman yan. Lola. Anong sinasabi mo? Anak, ikaw ba si... Lola, ito ang iyong apo na si Xiaomeng. Ang aking apo na si Xiaomeng. Sila ang nagdala sa kanya. Ay nako, Amita Buddha. Naway pagpalain ng Bodhisattva, itong aking matandang katawan, ay nakakita pa ng aking apo sa tuhod. Ay nako. Hayaan mong yakapin ka ng Lola. Lola. Bakit ka tumayo? Kakaoperahan mo lang, di ba? Magsiupo ka na agad. Hindi ako pagod. Mayroon na akong maliit na Meng. Mabubuhay pa ako ng 500 taon. Walang problema. Yenan, ikaw.
Ngunit ang pamilya namin, ang Lu, mga pangunahing tagumpay ng pamilya Lu. Lola, dapat talagang gumagawa ka ng gulo. Narito, ito ang aming Minanang Pulseres. Ilagay mo muna ito, Lola, wala namang ibang bagay, kundi pera lang. Ganito ang ginawa mo, bukas magpapatawag ako ng family meeting. Ipapasa ko ang kalahati ng shares ng Lu family. Lahat ay ibibigay ko sa iyo. Lola, hindi pwedeng ganito. Ako at si Jinshu, tanggapin mo na lang ang intensyon ng lola mo. Oo nga, ito ay para sa iyo. Kailangan ko pang bigyan si Xiaomeng ng isang espesyal na parke ng libangan. Kailangan kong makipag-ugnayan sa renovation team. Sa loob ng 2 oras, gawin mo ang bilya sa tabi na maging parke ng libangan. Nandito, maglalagay tayo ng isang napakalaking slide. Gusto ba ito ni Xiaomeng? Siyempre, ang saya ni Lola. Ayos lang iyon. Magandang araw ngayon. Matagal ko nang inihanda ito. Isang malaking mesa ng pagkain. Tara, kumain tayo. Tara na, Tara. Lola Xiaomeng. Narito, bibigyan kita ng hipon. Kumain ka na. Salamat, Lola, HMM. Anong nangyayari sa inyo dalawa? Bakit hindi ka nagsasalita noong ikinasal kayo? Madalas kayong magkasama. Nagmamahalan pa nga kayo. Ayos lang kami. Sobrang abala sa trabaho. Medyo pagod na. Pero hindi naman dapat ganito. Hindi pwede. Kiss mo si Lola ngayon. Patunayan na nandyan pa ang pagmamahalan nyo. Sige, kiss na. Kiss na. Lola, sa totoo lang, ako at si Jinshu, dahil nag-aartista. Mag-focus ka ng mabuti, pumikit ka. Ayos na ayan, magpakita kayo ng pagmamahalan. Huwag mong ipag-alala si Lola. Xiaomeng, tama ba? Oo, gusto ni Xiaomeng na magkasama ang tatay at nanay, napakabait. Itong maliit na cute, kakabalik lang at gusto ito. Hindi pwede ganyan. Huwag na kayong umalis ngayong gabi. Dito na lang kayo matulog. Hindi ito angkop, Lola. Masakit ang mata mo. Kung ganun, huwag nang umuwi ngayong gabi. Magpahinga ka na lang dito. Medyo hassle ang magpunta-punta. Oo, ganun na nga. Sige na, Xiaomeng, Lola. Dalhin kita sa itaas para maglaro, HMM. Isang kwarto. E di kailangan kong matulog kasama si Lu Jinshu, sa isang kama. Tama ba yun? Balak mo bang magpakatayo dito buong gabi? Isang kama lang to. Matutulog ako sa kama, ikaw sa sahig. Ito ang bahay ko. Bakit ako matutulog sa sahig? Isang tao sa isang gilid. Lumapit ka at matulog. Sige, ako na ang mauuna. Itong linya ay ang linya ng demarkasyon. Walang sino man ang pwedeng lumampas dito. Parang estudyanteng elementarya ka lang. Nag-aarte lang si Wenheng. Huwag kang mag-isip ng labis. Dudo stage. Ha? Ikaw, Manny Okis, hindi ba't sinabi nating maghihiwalay tayo ng kama? Tingnan mo ang sarili mo, ikaw ang tumawid sa 38 parallel, hindi ako gumagalaw. Sobrang tagal na nga ang nakalipas. Bakit parang ganito pa rin ang nararamdaman ko? Ganito pa rin. Mag-ayos na, umakyat na agad. Naghihintay pa si Lola sa atin. Sige, alam ko na. Magising ka ng maayos. Huwag masyadong mag-isip. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang magtrabaho ng mabuti at bayaran ng utang. Lola, aalis na kami. HMM. Maliit na Meng. HMM. Sa hinaharap, dapat ay madalas kang bumisita kay Lola ha. Oo, alam na ni Xiaomeng. Gusto ni Xiaomeng si Lola. Napakabait. Jinshu, sa hinaharap.
Dapat mong alagaan ng mabuti si Aheng at si Xiaomeng. Kung hindi, hindi kita patatawarin. HMTH, marunong akong mag-video call. Regular na check-up yan. Huwag mong akalaing maloloko mo ako. Gumawa ng video, Lola. Sige, naiintindihan ko na. Huwag kang mag-alala, Lola. Sisikapin kong alagaan sila ng mabuti. Sinabi na rin ng Lola, wala na akong dahilan para tumanggi. Bakit hindi ka nalang lumipat sa bahay ko? Mas madali para sa Lola na mag-check. Ayos lang, sanay na kami ni Xiaomeng. Dito na kami nakatira. Masyadong nakakapagod ang maglipat-lipat. Ang hirap bitawan. Bakit? Iyan ay bahay ng ex-husband mo. Oo nga. Sa kabila ng lahat, si Xiaomeng ay lumaki dito. Kung lilipat siya sa iyo, hindi siya sanay. Ang pinto ng hagdang bahay ay halos gumuho na. Hindi pa nga masigurong ligtas kahit ang pangunahing seguridad. Sabi mo pa na maganda ang tinitirhan mo. Kahit na may sira sa labas, pero maganda pa rin ang loob. Maganda pa rin ang pagkakagawa. At saka, matagal na rin akong nakatira dito. Walang masyadong delikado. Nakarating na si Xiaomeng sa bahay. Uuwi na tayo. Sige. Huling-huli na ang oras. Umakyat na tayo muna. Sa kabilang bahay, kailan kaya may babaeng maganda na nakatira dito? Ang ganda mo talaga. Samahan mo naman ako, kuya. Hindi kita kilala, pakiusap, umalis ka. Ay, bakit ka nagpapakamataas, babae? Nakikipag-usap ako sa'yo. Iyan ay dahil pinapahalagahan kita. Walang anuman, ibabayad ko. Anong ginagawa mo? Huwag kang pumasok. Bitawan mo ako. Masamang tao, bitawan mo ang nanay ko. Umalis ka, maliit na meng. Ngayon, aayusin kita. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Sino ang walang mata? Na naglakas loob na galawin ako. Nabubuhay ka na sa labis. No, kung ayaw mong mamatay, umalis ka na agad. Xiaomeng, okay ka lang ba? Oo. Salamat sa'yo. Sa ganitong sabay na upa, huwag na kayong tumira sa sirang bahay na ito. Maghahanap na lang ako ng ibang lugar para sa'yo. Pero mura lang ang upa nito. Mag-iingat na lang ako sa susunod. Kaya kung tumira dito kahit papaano lang ang pagtira. Wala nang buhay, pero pilit pa rin tumira. Saka na, noong una, konting alikabok lang. Nagka-allergy ka na. Sa ganitong lugar, kaya mo bang mamuhay? Sinasabi ko lang, may libreng serbisyo ang kumpanya, kwarto para sa mga empleyado. Wala kang dahilan para tumira dito. Hindi ka ba sinabihan ng HR? Wala naman. Mukhang hindi na iparating ng HR. Nang maayos. Babalik ako, babawasan ko siya ng bonus. Ay, huwag. Bigla kong naisip, ako na mismo ang nakalimot. Pasensya na, Ginoong Lu, tulungan mo ako. Mag-ayos ng isang kwarto para sa empleyado. Assistant Wang. May bakanteng kwarto pa ba sa dormitoryo ng empleyado? Ginoong Lu, wala tayon. Walang dormitoryo para sa mga empleyado. Isa na lang ang natira. Kakabahay na. Ayos lang ba? Oh, ayos lang. Sige, ganito na lang ang ayos. Anong inutos ni Ginoong Lu? Ito ba ay isang senyales? Hey, bakit ka nakatunganga? Anong kailangan mong ilipat? Tutulungan kita. Ito ang dormitoryo ng mga empleyado ng kumpanya. Sobrang marangya naman ito. Tama, saan na yung kasama ko? Nandito. Ikaw. Oo. Bilang pangulo ng kumpanya, syempre kailangan makisama sa mga empleyado. Tara, tingnan natin ang inyong silid. Wow, mama. Ang laki at ganda ng bahay na ito. Bakit nandito ang mga ito? Hindi ba't si Lu Jinsong? May girlfriend na ako. Maliit na mo ang, huwag kang gumalaw. Diyan ay gamit ng ibang tita. Huwag mong hawakan. Huwag mong sirain ang pangalan ko dito. Itong mga bagay, lahat ay bago. Benepisyo ng empleyado, gamitin mo lang. Talaga namang. Nagmamalasakit si Ginoong Lu sa mga empleyado. Kaya't salamat kay Ginoong Lu. Itong sertipiko ng kapanganakan. Huwag mong ipaalam kay Lu Jinshu. Inay, ano ito? Walang masyadong nangyayari si Xiaomeng. Maglaro ka muna ng maayos.
Ako dito mag-aayos ng mga gamit. Sige. Ilagay mo ito sa pinakamataas na bahagi ng bookshelf. Karaniwan, hindi ito babasahin ni Lujinsu. Siguradong hindi niya titignan. Mga bagay dito. Ano ang ginagawa mo? Ha. Ano ang ginagawa mo? Ganitong mapanganib na bagay ginagawa mo rin. Nagtatanggal ako ng mga libro sa istante. Hindi ko sinasadyang hindi makatatayo ng maayos. Malaki na ako. Pero parang dati pa rin akong pabigla-bigla. Ginoong Lu, pasensya na. Nakalat ko ang iyong bookshelf. Ayusin ko na ito para sa iyo. Tapos na ang proyekto. Kukunin ko na muna. Ginoong Lu, hindi ko pa. May meeting pa akong dapat daluhan. Pag-usapan natin mamaya. Hindi pwede. Kailangan kong kunin agad ang birth certificate. Ibalik ito. Xiaomeng. Anong nangyari, Mama? Maglaro tayo ng isang laro, okay ba? HMM. Ginoong Lu, tingnan ninyo, si Director Shen ay nakakuha ng malaking kontrata para sa aming opisina. Hindi ba? Isaalang-alang ng maayos. Hayaan mong matapos ni Director Shen ang kanyang pansamantalang pagtigil sa trabaho. Ginoo Lu, alam kong nagkamali ako. Noong panahon, para lang sa kabutihan ng kumpanya. Nagsalita lang ako ng hindi nag-iisip. Oo, abala ang negosyo ng kumpanya. Maganda rin na makabalik si Director Shen para makatulong din. Oo, maaari akong sumunod sa mga tauhan ni Vice President Zhang. Bababaan ko ang aking posisyon upang makabawi sa mga pinsalang idinulot ko sa kumpanya. Sige. Ngunit kung muli akong manguli sa iyo, abuso ng pribadong kapangyarihan, hindi lang basta pagtigil sa trabaho, ganun lang ka-simple. Naku, nanghihingi ako ng pabor para maayos ang balik mo sa kumpanya. Paano mo ako pagbabayaran? Ang sama ni Zhang, Vice President. Siyempre, maganda ang magiging pasasalamat niya sa iyo. Kaya ngayong gabi, hayaan mong makita ko ang iyong sinseridad. Naway maginhawa ang iyong pananatili, naway mabilis ang iyong pananatili, naghihintay ako sa iyo. Ito na siguro yun. Bata pa, anong ginagawa mo? Hindi malinis ang kamay at paa. Ninakaw mo ang gamit ni Ginoo. Tama ba? Hindi ako nanakaw. Pakawalan mo ako. Bakit gusto mo pang tumakbo? Isang cute na walang ina at ama, talagang walang asal, sa murang edad, natuto ng manghuutang. Masama kang tao, huwag kang magbulaan, may mga magulang ako. Bakit mo pa ako itinutulak? Tingnan mo ako ngayon. Hindi kita papayagang magpatuloy ng walang aral. Shenlin, anong ginagawa mo? Huwag mo siyang hawakan. Babe, okay ka lang ba? Wenheng, talagang wala kang hiya. Napakawalang hiya mo. Nagtuturo ka pa sa sariling anak mo na magnakaw ng mga lihim ng kumpanya. Sinasabi mong siya ay nandyan para magnakaw. Ano ang ebidensya mo? Ito ay orihinal na nasa mesa. Nawala ang mga dokumento. Kung hindi siya ang nagnakaw, sino pa? Hindi naman, si Wenheng ay si Stella. Paano siya makakagawa ng ganitong bagay? Kahit na siya si Stella, ano ngayon? Pumasok ang anak niya sa opisina. Nakita niyo lahat? Oo, nakita ko rin. Ay, hindi naman siya isang especially iya, na ipinadala ng ibang kumpanya, di ba? Mama, wala akong kaalam-alam tungkol sa Udis. Hindi ako nandupit.
Mahal na ina ni Xiaomeng, naniniwala si Xiaomeng. Wenheng, huwag magpanggap na inosente. Sa opisina na ito, ikaw lang ang pumunta dito kasama ang anak mong babae. Hindi siya ang nandukit, baka naman ang USB drive na ito. Lumipad na parang may pakpak. Sige, Shenlin, dahil determinado ka na si Xiaomeng ang nagnakaw. Ngayon ay i-check natin ang surveillance. Tatawag ako ngayon sa Security Department. Anong monitoring to? Nakikita ko, gusto mo lang ng tulong, para baguhin ang ebidensya. Nasaan ang security? Arestuhin sila, dalhin sila sa loob. Huwag mong manakit ang nanay ko. Anong meron sa dokumentong yan? 2 minuto lang ang kailangan ng nanay ko, para magawa yan. Ikaw, cute na bata, huwag ka nang mangarap. 2 minuto, kung makakabawi siya. Ibibigay ko sa kanya ang posisyon ng direktor ko. Sige. Nakatakdang salita. Sige na. Kailan balak iginang? Shen, ipasa sa akin ang opisina ng direktor. Talagang ito ay nilalaman ng lihim na dokumento. Ito ang bahagi na ginawa ko. Sobrang pareho. Talagang si Stella. Mas magaling kaysa kay Shen. Mas mahusay siya kaysa kay Director Shen. Shenlin, nanalo ako. Hindi mo naman sinabing hindi ka susunod, di ba? Imposible yan. Siya ang nagnakaw ng Udis. Kung hindi, paano mo magagawa yan ng mabilis? Hindi naman ganun ang nanay ko. Ang nanay ko ay napakahusay. Hindi katulad ng masamang tiyahin mo, na bobo at tanga. Ikaw. Kahit na ikaw ang gumawa niyan, ano naman? Inutusan mo ang mga bata para nakawin ang mga bagay ni Ginoong Lu. Nakita ito ng lahat. Anong ginagawa ninyo? Ginoong Lu, si Wenheng ay pinapanta ang anak na babae sa silid Maiteng para magnakaw ng mga lihim na file sa UDIS. Wala akong ginawa. UDIS ng kumpanya. Lahat ay may GPS tracker. Assistant Wang. Oo. Ito ang sinasabi mong matibay na ebidensya. Ngunit talagang nakita ko, itong maliit na cute, si Digo ay pumasok sa silid Maiteng, at naghanap ng mga bagay. Totoo ba? Meron. Ano ang hinahanap mo, Ginoong Lu? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Napakabayas mo kay Wenheng. Masasaktan ang puso ng mga matagal ng empleyado ng kumpanya. Sabi ng mama. Samahan mo akong maglaro ng laro. Kaya pumasok ako. Nakita ko lang kasi yung mga bagay sa mesa at na-curious, kaya tinamaan ko ito, hindi ko sinasadya. Ginoong Lu, pasensya na. Ako ang walang ginagawa sa oras ng trabaho, gawin ang nararapat. Inamin mo na. Sisingilin ka ng 1 buwang sahod, bilang babala. Direktor Lu, hindi ito patas. Lahat ng hindi kasali, lumabas na. Ang iba, umupo na at mag-meeting. Pasensya na, ma. Hindi ko natapos ang iyong ibinigay na gawain. Ayos lang yun. Magaling na magagawa si Xiaomeng. Umalis na tayo. Ginoong Lu, medyo mahirap ang kasong ito. Kailangan ng kaso sa huli. Hindi magandang birth certificate. Ginoong Lu, kung hindi ka komportable sa iyong mga mata, mas mabuti pang ipasa mo sa akin. Babasahin ko ito para sa iyo. Bakit ang dami mong pakialam ngayon? Nagmamalasakit ka ba sa akin? Siyempre, Ginoong Lu, napakahirap ng araw-araw mong trabaho. Gusto ko ring makatulong sa iyo. Hindi ko kailangan ng tulong mo, basta't nandyan ka lang sa tabi ko. Bakit? Interesado ka ba sa proyektong ito, o sige pa rin? May itinatago ka sa akin. Ako. Ano bang may tatago ko sa iyo? Bakit nawala si Xiaomeng? Hindi makapaniwala si Miss Wen na nagbuhos ng kape kay General Lu. Tapos na. Ngayon, kahit ang dating asawa ni Miss Wen, o kasalukuyan, ay mapapag-alitan ni Boss Lu ng bonggang-bongga. Wenheng, anong ginagawa mo, Boss Lu? Pasensya na. Nadulas lang ako, hindi ko napansin. Nabasa ko po ang dokumento ninyo. Agad ko pong ipapagawa ulit. Maghahanda ako ng bagong kopya. Itigil ang kulong, lahat ay lumabas.
Assistant Wang, dalhin si Xiaomeng para maglaro sandali. Opo. Tara na. Tio, huwag mong saktan si Mama, ha? Huwag kang mag-alala, Little Meng. Siyempre si Mama, palagi niya akong inaapi. Ayos lang yun. Sabi sa TV. Ito ay tinatawag na flirtatious banter. Mama, aalis na ako. Ginoong Lu, kung wala nang ibang bagay, aalis na rin ako. Lu Jingsu, anong ginagawa mo, Wen Heng? Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Natatakot ka bang makita ko ito? Ako ang tunay na ama ni Xiaomeng, tama ba? Hindi. Natakot lang ako na makita mo, ang pangalan ng ex ko, para maghayganti sa kanya. Ikaw sa dati mong asawa, talagang mahal na mahal mo siya. Gusto mo talaga siya, syempre naman, maganda ang ex ko, gwapo at matipuno, mas maganda pa sa'yo. Nasa pandangal mo ngayon, iniisip ang ibang lalaki. Wen Heng, talaga namang ang galing mo. Lu Jinshu, anong ginagawa mo? Tapos na ang kasal natin. Wen Heng, sa tingin mo ba ang relasyon natin ay ganito lang? Oo, tama. Ngayon, kami ito ay isang relasyon ng nakatataas at nakababa. Kaya mas mabuting linawin ang hangganan, kung wala ng ibang bagay. Uuna na ako. Noong una, ako ang unang bumitaw sa kanya. Nahihirapan siyang makamit ang tagumpay. Hindi ko na dapat siyang pasanin pa. Ang pinakamahalaga ngayon, ay magtrabaho ng gusto, bayaran ang utang. Malapit nang matapos. Basta bukas, pipirmahin ni Chen Tai ang kontrata na ito, sa kasong ito na 2 milyon. Matatapos na rin ito. Ang hina ng katawan mo, nagtatrabaho ka pa rin hanggang gabi. Hindi ko maintindihan kung anong iniisip mo. Sabi ng Departamento ng Negosyo, si Miss Wen ay tumatanggap ng 5 hanggang 6 na kaso ng sabay-sabay. Grabe talaga ang pagod niya, siguro. Kailangan ng pera sa bahay, no. Kailangan ng pera sa bahay, no. Ipagbigay alam na, bukas magkakaroon ng parangal sa mga empleyado. Pagsusuri ng pinakamahusay na empleyado, premyo ay 3 milyon. Ganong kalaki ang premyo. Ang mahusay na empleyado na ito, Direktor Lu, kailangan ko na lang ang ID ni Miss Wen. Numero ng ID. Lu Jinshu, bakit ka nandito? Ako ang magtatanong niyan sa'yo. Hindi mo alam na bawal mag-overtime sa kumpanya, hindi ba? Yun. Yung empleyado ay nag-overtime, ay mag-aaksaya ng tubig at kuryente ng kumpanya. Kung hindi ka paalis, bababaan ang bayarin sa tubig at kuryente mula sa sweldo mo. Huwag, 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 aalis na ako agad. Sobrang late na ngayon. Pinauwi kita ni Assistant Wang. Hindi pwede yan. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Kaka-register lang ni Assistant Wang, bilang DD driver. Hayaan mo na siyang ihatid ka pa uwi. Isipin mo na lang na nag-aalaga sa negosyo ng katrabaho. Oo, Dinang, Wen, may mga nakababatang kapatid at matatandang magulang ako. May utang sa bahay at sasakyan. Sobrang bigat na hindi ako makahinga. Hayaan mo na akong kunin ang transaksyong ito. Bibigyan kita ng diskwento. Sige na. Salamat sa iyo. Si Ginoong Lu ay nag-uusig ng kanyang asawa. Si Ginoong Lu ay nag-uusig ng kanyang asawa. Si Ginoong Lu ay nag-uusig ng kanyang asawa. Bakit ako palaging nasasaktan? Hindi tumaas ang sweldo. Hindi tumaas ang sweldo. Kailangan mo pang mag-part-time sa pag-arte. Hindi na talaga mapagkakasya ang araw na ito. Wen Heng, ito lahat ay ikaw ang kumuha. Ika-15 kaso na ito. Sobrang sipag mo naman. Narinig ko na yung kaso na sinasabi nilang pinakamahirap sa buong Jiangcheng. Napanalo mo na. May mga mahirap talaga, pero nanalo ka pa rin. Ang galing mo talaga. Narinig ko na yung kaso na yun. Malaki pa ang bayad. May 2 bilyon talaga. Malapit na ang staff meeting. Tara na tayo. Sa palagay ko, ang gantimpala sa empleyado ngayon. Ikaw ang karapat-dapat. Sige na.
Mga kasamahan, pakiusap, manahimik muna. Hanggang ngayong buwan, ang ating law firm ay kumita na. Opisyal na itong lumampas. 5 bilyong yuan. Ngayon, ay ipamamahagi ko na, gawad para sa pinakamahusay na empleyado ng kwarto. Ang empleyadong ito, sa loob lamang ng ilang araw, ay nakapagbigay ng kita na umabot sa 200 milyon. Na matagumpay na natapos ang KP ng kumpanya, kaya nagpa siya ang kumpanya. Bigyan ng gantimpala ang empleyadong ito. 3 milyon. Grabe, 3 milyong bonus. Hindi ko alam kung anong kaso ito. Sino ang nanalo? Ang daming bonus. Sobrang nakakainis ito. Wen Heng, tiyak na ikaw ang tinutukoy dito. Maliban sa iyo, sino pa ang makakakuha ng 2 bilyong kaso? Kapag natanggap na ang premyo, dapat ay tratuhin mo ako sa pagkain. Sige. Pumili ka ng lugar sa oras na iyon. Ako ang taya. HMM. Nagsimula na ang pagdiriwang. Hindi pa inihahayag ng kumpanya. Ang pinakamahusay na empleyado. May ilang tao dito, na talagang iniisip na mahalaga sila. Iyon na nga. Akala mo lang makakakuha ka ng ilang kaso, para makuha ang pinakamahusay na empleyado. Yung 3 milyon, lahat kayo pwedeng makuha. Anong sinasabi nyo? Kakaiba. Parang, may aso bang tumatahol? Ngayon, napakahalagang kulong. Bakit nakapasok ang aso? Narinig mo ba? Oo, narinig ko. Medyo maingay. Kaya dapat sa susunod, ay lumayo tayo sa asong ito. Siyempre, ang asong ito ay nang-agit. Hindi pa ako nababakunahan laban sa rabies. Ikaw. Wen Heng, huwag kang magmayabang. Gusto kong makita, kung makakayang kang tumawa pa mamaya. Susunod, ipinapahayag ko, ang pinakamahusay na empleyado ngayong quarter. 3 milyong tagumpay. Siya iyon. Basta makuha ko ang premyong ito, mababayaran ko na ang mga utang. Na utang ng pamilya Wen. Maaari na akong muling magpursige, kay Lu Jingshu, tagumpay ng pinakamahusay na empleyado. Shen Lin. Magbigay ng palakpak para sa lahat. Anong nangyayari, Wen Heng? Yung 2 bilyong kaso, hindi ba ikaw ang nag-ayos niyan? Oo nga, si Wen Heng ay sobrang nahihirapan. Nakikita natin lahat ito, simula nang bumaba si Shen Lin sa posisyon. Araw-araw siyang nakabihis ng maganda. Hindi nagtatrabaho ng maayos. Paano siya magiging pinakamahusay na empleyado? Salamat sa law firm. Salamat kay Vice President Zhang. Dahil sa pagkakataong ito, ang pagkakataong tumanggap ng parangal sa entablado, hindi ko ito sasayangin. Mga inaasahan ni Vice President Zhang. Vice President Zhang, 5 bilyon ang kinita ng kumpanya. 2 rito, ay mga proyektong ako ang humawak. Bakit ako ang pinakamahusay na empleyado ng kumpanya? Siya yun. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Ikaw ba ay hindi nasisiyahan sa desisyon ng kumpanya? Hindi ka ba matapang? Hindi matapang. Pero ang kaso na ito na 2 bilyon, mula sa pagtanggap hanggang sa pagtatapos, ako lang ang responsable sa lahat. Ngayon, ibinibigay mo ang lahat ng kredito kay Shen Lin. Hindi ba't ito ay hindi patas? Sino ang nagsabing ikaw ang may pananagutan sa kasong ito? Ngayon, ang kontratang ito, ay nasa aking kamay. Siyempre, ito ay aking kaso. Bakit nandoon ang kontrata sa iyo, Wen Heng? Anong sinasabi mo? Ang kontratang ito ay palaging, si Shen Lin ang namamahala. Vice Presidente Zhang, si Wen Heng ay nananakit sa akin. Kailangan mong ipagtanggol ako. Mahal kong bata. Siyempre, tutulungan kita. Ngunit si Wen Heng ay kasalukuyang nasa rurok ng tagumpay. Mahirap siyang galawin ngayon. Mayroon akong isang ideya. Ginoong Zhang, kung tutulong ka sa kanya, siyempre, babalikan ka niya ng mabuti. Kayong dalawa ay parang mga lobo at fox na nagtutulungan. Ang kasong ito ay talagang akin. Huwag kang magsalita ng walang kaparirapan. Sa aming opisina ng abogado, ay may kulturang mapagkumpitensya. Hinihikayat ang mga empleyado na makipagkumpitensya. Kung wala kang kakayahan, na panghawakan ng 2 kasong ito, sino pa ang dapat sisihin? Kaya, sa huli, ikaw pa rin ang walang kakayahan. Pupunta ako ngayon, para tawagan si Chen Tai. Sabihin mo sa kanya na dumaan na at ayusin ang bayad. Hello, Chen Tai. Gusto ko sanang magtanong, kailan ka darating, para ayusin yung 2 bilyong kaso, na iyon? Anong 2 bilyong kaso? Wala akong narinig tungkol dito. Ganito kasi, Chen Tai, noong una, yung kasong ito, ay si Stella ang namahala. Pero pagkatapos, sabi mo si Stella. Kaya alam ko na, nasa daan na ako ngayon. Pagdating ko, pipirma na agad ng kontrata. Sige.
Narinig mo ba yun, Wenheng? Paparating na si Ginang. Chen, pumirma na ng kontrata sa akin. Ano naman kay Stella? Isa lang siyang, pangalawang pangalan na may bahay, na nagtatangkang makipag-agawan sa akin. Ibalik mo sa akin ang kontrata. Umalis ka sa harap ko. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Talagang pinapahiya natin ang kumpanya. Kung makita ni Ginoong Lu, ang itsura mo ngayon, baka hindi na siya pumasok. Shelly, huwag kang masyadong mangapi. Darating na si Ginang Chen. Sinasabi ko sa'yo, magpakabait ka. Huwag mo akong gawin ganyan dito. Kapag napay ka na ko, iuuwi kita. Kasing dali lang ng pagpatay sa langgam. Huwag kang magsisi sa huli. Nakarating na ako sa wakas. Nandito ako para pumirma ng kontrata. Ikaw na siguro si Ginang. Chen, nandito ka na sa wakas. Pirmahan na natin ang kontrata. Batang babae, naalala ko, ang proyekto ng kumpanya namin ay nasa ilalim ni Stella. Nasaan siya? Ginang. Chen, si Stella, ganun siya. Hindi magaling, mas lalo na sa ugali. Araw-araw, alam lang, na magbihis ng mapansin ng mga lalaki. Itong kontrata, kahit na pumirma ka sa akin, pareho lang. Ginang. Chen, huwag kang makinig sa kanya. Ako si Stella. Lola, bakit ka nandito? Heng. Hindi ko akalain, ikaw pala ang nasa batas. Sikat na sikat si Stella. Alam ko na, naku, sinasabi ko na nga na ipaglaban mo ako. Ano? Paano mangyayari yun? Si Ginang, siya ay lola ni Wenheng. Paano mangyayari yun? Tingin ko, mukhang nag-aartista siya, Wenheng. Para sa mga resulta, naghanap ka pa ng 6 na matandang babae, para magpanggap na si Chentay. Anong sinasabi mo? Wala akong ginagawang palabas. Tama na. Itong matandang babae, puro mga paninda sa kalsada, hindi mukhang mayaman. Parang mas mukhang nasa labas. Ikaw. Ako si Chen Yanghua, ang kliyente ng kontratang 200 milyon. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kayong tumawag, at kumpirmahin kay Lu Jingshu. Si Lu ay abala sa kanyang mga gawain. Wala siyang oras para sa mga problema mo. Huwag nang sabihin ang 200 milyon. Maliit na cute, tingin ko, kahit 20 pesos, hindi mo kayang ilabas, di ba? Magtangkang magpanggap at manloko. Ikaw. Pangalawang Pangulo Zhang. Tingnan mo ang itsura niya, napakapayak, siguradong pera ang dahilan. Matandang babae, kneel down ka at humingi ng tawad. Bibigyan kita ng 200 piso. Anong nangyari? Ulitin mo nga, ano? Kailangan mong magpatira pa para sa cute na ito. Wenheng, nababaliw ka na, Vice President Zhang. Kailangan mong gumawa ng desisyon para sa kanya, Wenheng. May natitira ka bang, sa mga patakaran ng kumpanya, nagmamalakas loob kang manakit sa loob ng kumpanya, talagang walang galang? Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad kay Shelly? Ano, pagsabihan mo ang lola mo, tingnan ko, kayo ang dapat humingi ng tawad. Nagbaliktad ng katotohanan, nilate ang kliyente, nakikita ko kayo, para kayong uwak at palaka, tamang-tama, sa tingin ko. Hindi magsasara ang mata hanggat hindi namamatay. Maniniwala ka ba o hindi? Bubuksan ko na agad sila. Pababayaan kitang hindi na makapagtrabaho dito. Muli sa larangang ito. Sinasabi mo ba? Tingnan ko kayo. Sino ang may lakas ng loob na tanggalin kami? Aheng. Maliit na cute. Ano ka ba? Bakit ka nagmamagaling dito? Bilang lola ako ni Lu Jingshu. Lu Group. At ang law firm na ito, ay mga ari-arian ng aming Lu Enterprises. Ngayon, ang mga manloloko ay sobrang mayabang na. Kahit na nagsisinungaling ka, dapat may hangganan ka. Silulaw sa pamilya Wow. Araw-araw ay pinaglilingkuran ng mga katulong at kasambahay. Laging may mamahaling sasakyan sa labas. Sino ang katulad mo na napakasimple? Tama. Isang maliit na cute, nagmamalaki sa harap ko. Si Lola talaga ay si Ginang. Lu, kung muli kayong walang galang kay Lola, magsisisi kayo. Ano ba ang dapat akong katakutin? Ngayon, gusto kong lumuhan kayo, at humingi ng tawad sa akin. Seguridad, bakit hindi nyo pa hinahawakan ang 2 mandaraya na ito? Ngayon ipapakita ko sa kanila kung ano ang parusa sa pag-aalsa dito. Ibigay mo sa akin. Bitawan mo ako. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Wenheng, ngayon natatakot ka na. Kanina, ang yabang mo pa. Bitawan nyo kami. Sabihin mo sa apo ko ito, hindi ko kayo mapapalampas. Sa itsura mong yan, anong kakayahan meron ng apo mo? Siguro amoy lang ng labas yan. Papaluhurin mo sila sa akin. Bakit? Ayaw mo. Sige, tutulungan kita. Tigil. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na gumalaw sa aking tao? Gawain, bitawan mo.
Ginoong Lu, si Wenheng at ang matandang babaeng ito ay nagkasundo na magpanggap bilang Ginoong Lu. Nagtuturo ako sa kanila para sa'yo. Walang masama kay Lola, di ba? Si Aheng ang talagang naapi. Buisit na bata, ganyan ka talaga palagi sa pag-aalaga sa aking manugang. Diyos ko, talagang si Ginang. Lu, yung vice-presidente at si Shenlin ay malapit ng mapahamak. Narinig niyo ba iyon? Kakatawag lang ni Ginang, Lu kay Wenheng, manugang. Ibig sabihin ba ay si Wenheng talagang asawa ni Jilu? Ano? Si Jilu. Ito. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Tinanggal ka sa trabaho. Assistant Wang. Ay freeze mo lahat ng kanyang mga asset bago mag-alas 12 ngayong araw. Gusto kong tuluyang mawala siya sa Jiangcheng. Opo. Ginoong Lu, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Ginoong Lu. Siya. Lahat ito ay utos ng baliw na babaeng ito. Ginoong Lu. Ihampas siya. Ginoong Lu, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ginoong Lu, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Paano ito posible? Ang babaeng ito, paano siya? Sabi mo kanina. Sino ang kailangang lumuhad at humingi ng tawad sa'yo? Ginoong Lu, mali ang narinig mo. Hindi ako. Umawak sa kanya. Pakawalan mo ako. Ano ang basehan ninyo para hulihin ako? Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin, Jinshu. Siya ang nanakit sa'yo kanina. Assistant Wang. Tumawag ka ulit. Tumawag ka hanggang humingi siya ng tawad, ha? Bakit ako ang magpapakumbaba sa kanya, Wenheng? Kasalanan mo lahat ito. Hindi ka pa nagsisisi. Ituloy mo lang ang suntok. Sa kumpanyang ito, walang sinuman ang pwedeng mangbuli sa aking manugang. Tama na, tama na. Wenheng, ako ang may kasalanan, hindi ko nakilala ang tunay na tao. Ngayon, magpapakumbaba ako at humihingi ng tawad. Wenheng, alam ko talagang mali ako. Ako'y bulag sa katotohanan. Pakiusap, patawarin mo ako. Huwag mo akong hawakan, Shenlin. Paulit-ulit mo akong nilalay. Inililigaw mo ako. Lahat ng ito'y nararapat sa'yo. Hilahin siya pababa. Ipagbigay alam, kung may isang kumpanya na may lakas ng loob na kunin siya, ito ay laban sa buong pamilya Lu. Ayaw ko. Pakiusap. Huwag, huwag. Bitawan mo ako. Sa kwartong ito, pinakamahusay na empleyado ay nakuha ni Wenheng. Mayroon bang mga pagtutol? Wala. Ang kasong ito ay nakuha mismo ni Wenheng. Oo. Ang pagsisikap ni Wenheng ay nakikita namin lahat. Kung ganun, mag-uwian na tayo. Masakit ba? Pakita mo sa akin. Ayos lang ako. Salamat sa pag-aalala, Ginoong Lu. Bakit mo ako itinutulak? Hindi pa umalis ang lola. Bastos na bata. Saan nanggaling ang napakaraming mga demonyo sa kumpanya nyo? Bakit kayo naglakas loob na mangbuli sa aking manugang? Lola, ako ang nagkulang sa pag-aalaga. Huwag kang mag-alala. Susunduan kong aalagaan si Aheng. Sana nga ganoon. Kung hindi, babagsakin kita ng paa. Tama, balik tayo doon. Matagal na rin akong hindi nakakita ng aking maliit na si Meng. Ganito na lang, babalik ako sa inyo ngayon. Mananatili ako ng ilang araw. Titingnan ko ang aking cute na si Meng. Ay nako, kung pupunta si Lola sa apartment, matutuklasan niya. Magkaibang kwarto ba tayo natutulog? Lola, hindi ba ito medyo hindi maginhawa? Anong hindi maginhawa? Baka naman kayo, ayaw sa akin, itong matandang babae. Hindi. Lola, nagkamali ka ng pagkaintindi, kamakailan lang ay. Naghahanda kami, para magbuntis. Kaya baka medyo abala kami, tama ba? Oo. Ay naku. Bakit hindi mo sinabi agad? Ako naman, hindi na ako makikialam sa inyong pagiging close. Sige, aalis na ako, Assistant Wang. Pakisabay po si Lola. Opo. Sandali lang, pinapadala ko ng sopa ng sungay ng USA para mabigyan ka ng lakas. Sikapin natin ngayong taon na magkaroon ng anak. Huwag kang mag-alala, Lola, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang gustong magplano ng pagbubuntis kasama mo? Bakit? Ano pa ang gusto mong mangyari? Sabihin mo kay Lola, 5 taon na tayong hiwalay. Natutulog pa tayo sa magkahiwalay na kwarto. Bakit hindi ka pa sumusunod? Oras na ng uwian. Kung hindi ka pa aalis, baka bawasan na ang sahod mo. Abogado Wen. Lu Jinshu. Sinasamantala mo ang iyong kapangyarihan. Lu Jinshu. Sinasamantala mo ang iyong kapangyarihan.
Xiaomeng. Nanay. Tiyo. Bumalik na kayo. Oo, hindi naging mabait si Xiaomeng sa bahay. Si Xiaomeng ay napakamabait. Mama, tito. Parang kayo sa mga teleserye. Mga nanay at tatay. Xiaomeng, huwag kang magsalita ng ganyan. Xiaomeng, gusto mo ba si tito? Gusto ko si tito, mataas at gwapo. Mabait siya kay mama at kay Xiaomeng. Hindi katulad ng tito. Gusto mo bang maging tatay ko? Xiaomeng, huwag kang ganyan. Busy ang tito, wala siyang oras. Huwag mo siyang istorbohin. Pero, lahat ng mga bata may tatay. Ako lang ang wala. Pinagtatawanan nila ako. Xiaomeng, hindi ka na malulungkot. Bukas sasamahan ka ni Tiyo bumili. Mga bagong laruan at bagong damit. Ayos ba? Ayos. Paborito ko si Tito. Kaya bukas, ikaw na ang kay Xiaomeng, tatay. Xiaomeng, Tito, samahan mo akong maglaro. Terror. Si Xiaomeng ay nasa tamang edad na sabik sa pagmamahal ng ama. Ang pagtatago sa kanya ng pagkatao ng kanyang ama, hindi ba masyadong makasarili? Mama, gutom na ako. Sige, Mama, magluluto na ako para sa'yo. Ako na ang gagawa. Paano naman yan? Ako na lang. Dati, ikaw ay daliri lang. Hindi pa nakikisalamuha sa mundo. Anong magagawa? Kakatapos ko lang din kumain. Pupunta ako para gumawa para kay Xiaomeng. Ang luto ng tito ay masarap na masarap. Ikaw, walang konsensya. Sino ang araw-araw na nagluluto para sa'yo? Bakit mo ako pinapahiya dito? Hindi ito kasalanan ni Xiaomeng. Sa totoo lang, mahirap nunukin ang niluto mo noon. Sinasabi mong masama ang luto ko. Hindi mo sinasabi yan noon. Noong una, hindi ka ganito magsalita. Subukan mo ang bago kong luto. Anong itsura niyan? Sabihin mo na ang masarap. Masarap. Asawa ko. Bakit hindi masarap gawin? Ano ba ang dapat kong sabihin? Asawa. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kain tayo. Nanay, namumula ka na, ha? Ako, oo nga. Hindi lang mukha ko namumula, pati tainga ko namumula. Alam ko, namumula ka kasi sa hiya. Gusto ng mama si Tito. Huwag kang makialam habang kumakain. Bakit? Nahihiya ka ba? Wenheng. Hindi mo pa rin ako makalimutan, di ba? Huwag kang magpanggap na may gusto ka. Alam mo namang hindi bumabalik ang mabuting kabayo. Naiintindihan ko pa rin. Ayos lang iyon. Sa kabila ng lahat, wala akong masyadong interes sa iyo. Pero Tito, bakit pula rin ang iyong mga tainga? Talaga ba? Telepono ng kumpanya. Hello, Assistant Wang. Mama, gusto ko talaga si Tito. Masarap siyang magluto, at naglalaro pa siya sa akin. Talaga namang mabait siya. Kaya tayo, pwede bang makasama ang tiyuhin? Palagi kayong magkasama, ha? Tulad ng tunay na pamilya. May sarili ring buhay ang tiyuhin. Abala siya. Hindi natin siya maaring istorbohin palagi. Pero mama, hindi mo ba gusto si Tito? Hindi ko alam. Simula nang makilala ni mama si Tito, mas madalas na siyang ngumiti kaysa dati. Sa tingin ko, gusto ni mama si Tito. Sabi sa telebisyon, kung gusto mo, dapat kang maging matapang at habulin ito. Sige na, mabilis, isara mo ang mga mata mo at matulog na, bibe. Kung gusto mo, dapat kang maging matapang at habulin ito. Tungkol kay Lu Jinsong, nagawa ko ang napakasamang bagay. Patawarin ba niya ako?
Saan ko ba nailagay ang gamot na ito? Umiinit na naman ang tiyan ko. Sa huling check-up, sinabi na lumalala ang iyong gastritis. Hindi ka pa rin umiinom ng gamot sa tamang oras. Nakalimutan ko lang kasi. Pumunta ka na at humiga. Papalakasan ko ang iyong likod. Hindi na kailangan. May mga maliit na problema lang ako. Kaya ko na ito mag-isa. Anong ginagawa mo? Ilagay mo ako sa lupa. Noong dati, sumasakit ang tiyan ko sa gitna ng gabi. Sino ba ang nagpilit sa akin? Kailangan mong niyayakap para matulog. Ngayon, saka lang niya naisip na mahiyain siya. Noon yun. Ngayon, tao lang tayo na may relasyon sa trabaho. Bukas may inspection sa mall. Sana nandyan ka. Bilang boss ko, inaalagaan mo ba ang kalagayan ng mga empleyado? May problema ba, Ginoong Lu? Ganyan ka ba talaga sa bawat empleyado? Ang mga magagaling na empleyado ay nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Tama ka. Dalhin mo rin si Xiaomeng bukas. Nangako ako sa kanya. Bumili ka sa kanya ng bagong damit, Lun Jinshu. Huwag kang masyadong mabait sa amin. Gusto kong maging mabait sa sinuman. Wala kang pakialam. Matulog ka na ngayon. Nandito na ako sa mall. Kailan ka darating? Malapit na. Malapit na. Sagwayan ka na eh. Ikaw at ako. Assistant Wang. Ano sa tingin mo sa suot ko ngayon? Huwag kang mag-alala, Ginoong Lu. Talagang astig ang suot mo. Talagang nakakaakit sa libo-libong dalaga. Ayos lang iyon. Tandaan na mag-book ng venue ng maaga. Maghanda rin ng ilang mga merienda at laruan na gustong-gusto ng mga bata. Oo. Ang posture ni Ginoong Lu na parang peacock na nagpapakita. Hindi ba ito para mag-inspection sa mall? Malinaw na may date ka na, ah. Bilisan mo naman ang galaw. May isang importante na darating. Agad mong ayusin ang mga damit na ito. Ituhog mo na at isabit. Papasok muna ako para magpahinga. Opo, manager. Naiintindihan ko. Mga taong may masamang mata, ah. Kung hindi dahil sa taong yun na nagpasama sa akin, hindi ako makakapasok sa industriya. Wenheng. Mama, hintayin mo si Tio. Magkakasama tayo kakain ng prutas na may ice cream. Pwede na. Pero hindi ka pwedeng kumain ng mangga. Huwag mong kalimutan na allergic ka sa mangga. HMM. Mama, ang ganda ng damit na to. Kung nagustuhan mo, subukan mo. Itong damit, pero limited edition ito sa tindahan namin. Mahal ang presyo. Huwag mong galawin gamit ang iyong maruming kamay. Kung masira ito, hindi mo kayang bayaran. Shenlin. Bakit ka, hindi makapaniwala, na ang katulad mo, isang mababang tao, ay makakapunta sa ganitong mataas na lugar? Hindi naman, na si Ginoong Lu ay sawa na sa'yo. Pumunta ka rito para manghuli ng bagong mayaman, di ba? Ha? Masamang babae, ang daldal mo. Nandito ang mama ko para bumili ng mga bagay para sa akin. Bumibili ng damit. Sa sweldo ng mama mo. Kahit isang medyas, hindi mo kayang bilhin. Tulad ng mga uri nyo, dapat kayong pumunta sa pamilihan, para bumili ng mga murang paninda. Yung masamang tiyahin, ano ang sahod mo? Kaya mo bang bilhin? Maliit na kuneho, talagang matapang kang pangungutya sa akin. Shenlin, ganun ang attitude mo sa trabaho. Matagal ka nang nasa tindahan ng mamahaling gamit. Akala mo na ikaw na rin ay isang mamahaling bagay. Wenheng, huwag ka nang magpanggap dyan. Dalawang daga sa kanal, huwag ka nang sumigaw sa akin. Kahit na ako'y isang sales assistant, mas mataas ang katayuan ko kaysa sa mga tulad ninyo, na mga mababang tao. Ang mga bagay dito, hindi mo kayang bilhin. Masamang tiyahin, huwag ka nang tumawag. Ang boses mo ay parang naputol, parang boses ng pato. Ay oo nga. Ano bang mataas na lugar ito? Pag sumigaw ka ganyan, akala ko nandoon ako sa palengke. Kayo, ako, bibili ka lang. Damit lang naman yun. Sino nagsabing hindi natin kayang bilhin? Tama. Hindi lang tayo bibili, gusto pa nating bumili ng maraming. Hoy, Xiaomeng, ang laki na ng hangin mo.
Tingnan ko kung magkano itong damit. 138,000 yuan. Yung damit nyo ay gawa sa ginto, o may mga diamanteng nakalagay, kaya mahal. Mama. Ito, yung damit na ito. Kapag tiningnan mong mabuti, hindi naman ganoon kaganda, pangit. Hindi makabili, hindi makabili. Bakit ka nagkukunwaring mayaman? Ang kapal ng mukha mo, nakakahiya. Guardia, may dalawang mahirap na tao na nagkakalat sa tindahan. Nakakaapekto sa kaayusan. Itapon niyo sila palabas. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Tumigil ka. Sino ang makakagalaw sa kanila? Lu. Ginoong Lu. Anong nangyari? Tito, yung masamang tita tinatawag kaming mahirap na demonyo. Sinasabi nilang hindi natin kayang bumili dito. Gong Lu. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Anong klaseng tao ka ba? Kahit ang akin, ay pinagsasawaan mo na. Gong Lu. Gong Lu, ito ay isang pagkakamali lang. Ano ang kailangan ninyo? Ako na ang personal na maglilingkod sa inyo. Bakit ka pa nakatunganga? Ito ang ginawa mong kabutihan. Bakit hindi ka pa agad humingi ng tawad kay Ginoong Lu? At sa mahalagang bisita, bilisan mo. Ginoong Lu. Wen Heng. Pasensya na. Pakiusap, Ginoong Lu. Lahat ng bagong produkto sa season na ito ay nakapackage. Sige. Magandang sapatos ito. Gusto mo ba? Gusto ko naman. Pero, hindi ba't natin napag-usapan na? Bibili lang tayo ng damit para sa bata, para lang kay Xiaoming. Natakot kasi ako na magtampo ka. Anong sinasabi mong walang kwenta? Paano ako magtatampo? Susuotin mo siya ng sapatos. Naririnig mo ba? Dali. Sige na. Hayaan mo na ako. Maganda ba? Oo. Tama lang ang taas sa taas ni Gao. Tugma sa iyong ugali. Oo. Ang nanay parang prinsesa. Bakit? Bakit siya makakamit ang lahat ng ito? Wen Heng. Maghintay ka lang sa akin. Nanay, medyo nauuhaw na ako. Binibini, mayroon kaming brand na afternoon tea sa aming tindahan. Sandali lang po, mabilis ka. Sige. Pero hindi ka pwedeng kumain ng mangga. Huwag kalimutan. Allergic ka sa mangga. HMM. HMM. Wen Heng. Ikaw ang nagpasya niyan. Niyabing taon, Ginoong Lu, mga bagong produkto ng panahon. Lahat ng ito ay nakapack na. Sige, mama. Ang cakey sa mukha ko. Xiaoming, anong nangyari sa'yo? Mangga. Si Xiaoming ay allergic sa mangga. Huwag siyang payagan. Mabuti pang ipagdasal mong okay siya. Kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng koleksyon para mapanatili kang nakakulong araw-araw. Mas masawang pa sa kamatayan. Isama mo siya pababa. Sismiya ang salarin na si Wen Heng. Bitawan niyo ako. Nanay. Si Xiaoming. Dadating na ang nanay mo para dalhin ka sa ospital. Sasakyan ko siya papunta sa pinakamalapit na ospital. Nurse. Nurse. Ang anak kong babae ay allergic sa mangga. Nagsimula na siyang magkaroon ng hirap sa paghinga. Petsa ng kapanganakan ng bata. Kailangan kong irehistro ang medikal na record. Ika-15 ng Agosto taong 2020. Agosto taong 2020. Si Wen Heng at ako ay naghiwalay noong 19 na taon. Noong Oktubre pa kami naghiwalay. Ibigay mo sa akin ang bata. Magsasagawa tayo ng paggamot ngayon din. Paano nangyari ito? Si Xiaoming ay katulad ko. Pareho kaming allergic sa mangga. Kung susundin ang petsa ng kapanganakan kanina, si Wen Heng ay buntis noong panahon na iyon. Hindi pa tayo naghiwalay. Kamusta na ang doktor? Buti na lang hindi marami ang nakuha. Wala nang masyadong problema ang bata ngayon. Ayos lang. Salamat doktor.
Lu Jinshu, umuwi na tayo. Nandito na tayo. Magpa-parenting test muna bago umalis. Pagtukoy ng magulang at anak. Bakit mo gagawin yan? Hindi ba't nagawa na natin dati? Para lang sigurado. Tama. Hayaan mong mag-obserba si Xiaomeng dito ng ilang sandali, ng isang panahon. Mula sa isang lungsod sa Persia noong nakaraan, may dalawang magkapatid. Ito ay ang ulat ng pagsusuri, na ipadala na ang sample para sa pagsusuri. Lalabas ang resulta sa loob ng 30 minuto. Sige. Ipagpapatuloy natin. HMN. Ang kuya ay ikinasal sa anak ng isang mayaman na negosyante. Tapos na, tapos na. Kung mahuli niya ako, nagtago ako sa kanya ng matagal. Sa ugali ni Lu Jingshu na gumanti, siguradong hindi niya ako palalampasin. Ako. Pupunta lang ako sa banyo. Naalala ko, 5 minuto na ang nakalipas. Kakatapos lang. Papaano? Papel ba ang pantog mo? Umupo ka. Sa totoo lang, gusto ko lang sanang dumaan, para bumili ng tubig para kay Xiaomeng. Sa VIP na kwarto ng ospital, may libreng mineral na tubig. Mama, bakit palagi kang naiisip na lumabas? Sa totoo lang, pumutok ang almoranas ko. Gusto kong ayusin ito. Sige na. Kung talagang hindi kaya, magpatingin ka sa proctolohiya. Resulta ng DNA test, lumabas na. Wenheng. Talagang nakakabigla ka. Nakatago mo sa akin ang ganitong katagal. Si Xiaomeng ay anak ko. Ano pa ang masasabi mo? Hindi ko lang gusto na malaman mo. Kukunin mo ba ang bata? Sa mga mata mo, ganyan ako. Kumpara sa dati kong pagtrato sa iyo, at nakipaghiwalay sa iyo. Ngayon, ikaw na ang presidente, siguradong gusto mo akong gumanti. Ikaw, hindi mo ako sinabihan ng ganito katagal. Mama, tito, ano ang pinag-uusapan ninyo? Ikaw ba ang aking tatay? Oo, si Xiaomeng. Ako ang tatay ni Xiaomeng. Talaga namang kamukha ni tatay si Xiaomeng. Matalino at masigla. Yay, may tatay na ako. Sa hinaharap, gusto ni Xiaomeng na makasama ang mommy at daddy. Palagi. Sige, Dan, isasama kita at si mommy pauwi. HMM. Wenheng. Pag-uwi, dahan-dahan. Kung bibilangin ang utang na ito sa'yo. Bakit hindi tayo umalis ngayon? Hintayin na lang natin na hamupa ang galit niya. Saan pupunta si Atty. Wen? Ako ay lalabas para bumili ng merienda. Mukhang gusto mo talagang tumakas. Natulog na ang bata. Panahon na para mag-ayos ng mga bagay. Ay, bakit mo ako pinakawalan? Sige, sabihin mo, mayroon ka bang itinatago sa akin? Wala na, talaga ba? Kailangan ko bang ipaalala sa'yo? Sinabi mo dati. Si Xiaomeng ay anak ng ex-husband. Ano naman kung ex-husband? Nag-divorce na, hindi ba pwedeng magpakasal ulit? Talaga namang may ex-husband ka. Ngayon, kung aaminin mo, ang bagay na ito ay niloko siya. Lu Jingshu, tiyak na parurusahan ako ng mabuti. Hindi ko talaga maamin. Sige. Ang bagay na ito ay isusunod ko sa iyo, at saka. Talagang wala na, Wenheng. Naiwan mo ako noon. Dahil nalugi ang pamilya Wen. Tama ba? Alam mo na lahat. Kaya Wenheng. Sa mga susunod na bagay, huwag mo akong itago. Kahit anong hirap, maaari kitang tulungan. Basta't huwag mo akong iwan. Ako. Naiintindihan ko na. Itinago mo ito sa akin ng matagal. Anong balak mong gawin para makabawi? Gusto mo bang magtrabaho pa ako ng ilang taon? Babayaran kita ng danyos para sa emosyonal na pinsala. Alam mo na hindi ito ang gusto ko. Ano ba ang gusto mo? Ano sa tingin mo, Wenheng? Sa pagkakataong ito, hindi na kita palalayasin.
Tatay at nanay, gising na. Wow, ang sweet ng tatay at nanay. Kaiya. Maliit na Momo. Unang pumunta ka na sa sala at maghintay sa amin. Malapit nang dumating si tatay at nanay. Oo. Bakit? Nahihiya ka na? Wenheng. Tungkol sa nangyari kagabi, pag-usapan natin. Sa susunod na lang. Malilate na si Xiaomeng sa paaralan. Uunahin ko na. Ginoong Lu, kailangan ko ninyong nagdaan ang dokumentong ito. Sige. Maghanda ka na. Dadalhin kita sa tanghalian. Hindi na kailangan. May usapan na ako sa kaibigan. Kung wala namang ibang bagay, mauna na ako. Sisi ko to, hindi ko napigilan ang tukso kagabi. Nakatulog pa ako sa ex-husband ko. Paano ko siya haharapin ngayon? Assistant Wang, nag-iisa lang siyang natulog tapos umalis. Anong ibig sabihin yan? Ano ang ibig sabihin nito? Ayaw ba niyang mag-ako ng responsibilidad? Ayaw ba niyang mag-ako ng responsibilidad? Yung, karaniwan sa ganitong oras, dapat mas maging proactive ang lalaki. Ginoo Lu, bumili ka ng bulaklak at magpakita ng interes. Pakiusap, maghanda ka ng ilang bagay para sa akin. Naiayos na ni Ginoo Lu ang lahat. Dapat nasa coffee shop si Attorney Wen ngayon, sa lugar na iyon. Huwag kang gagalaw. Hindi tama. Bakit ako ang aalis? Ako ang ama ng bata. Wenheng, ikaw na ang bahala. Sa totoo lang, hindi ko nais ang diborsyo. Naiintindihan ko at susubukan kong ayusin ito. Kung maaari lang, gusto ko pa rin makipagbalikan. Mayroon siyang ex-husband. At talagang gusto pa niyang makipagbalikan dito. Hindi ba't napagkasunduan nating mag-date sa gabi? Sasamahan kita. Anong date yan? Sang-ayon ka sa akin kahapon. Nakalimutan. Maliit na Meng. Namimiss mo ba si Papa? Matapos ang diborsyo, patuloy pa rin. Nanggugulo sa ex-asawa. Mukhang hindi ito makatarungan, di ba? Ano ang hindi makatarungan? May mga natitirang damdamin pa ako para sa ex-asawa ko. Hindi ba pwedeng subukan kong balikan siya? Wenheng. Talaga namang. Palpak na ang panlasa mo. Lun Jingshu, anong sinasabi mo? Si Jiang An ay dumating lang, para sa konsultasyon sa diborsyo. Konsultasyon tungkol saan? Konsultasyon kung paano agawin ang asawa ng iba. Lun Jingshu, huwag kang magbula-bula, balik tayo at pag-usapan ito. Pasensya na, magkita tayo ulit next time. Binigyan ka ni Dad ng bagong laruan. Pumunta ka na sa kwarto mo at maglaro. Lu Jinshu, kakagaling ko lang sa trabaho. Mahalaga sa akin ang kasong ito. Si Jiang An ay dumating lang para kumonsulta sa kaso. Kailangan ito sa trabaho. Nakangiti siya ng masaya sa coffee shop. Kailangan ba niyang hawakan ang buhok mo? May bulak sa buhok ko. Tinulungan lang niya akong alisin ito. Hindi naman yun nangangahulugan ng kahit ano. Ang paghahawak sa buhok mo ay hindi nangangahulugan ng kahit ano. Para sa iyo, ano ba ang maaaring kumatawan sa anuman? Lu Jinshu. Anong ibig mong sabihin? Maaari kang maging napakalapit sa sinuman. Dapat ako ang hindi nakakaintindi sa iyo. Ganyan mo ako isipin. Kahit gaano pa kayo close, ako ay nakikipag-ugnayan sa kahit sino. May karapatan ka bang makialam? Huwag mong kalimutan na nagdiborsyo na tayo. Ngayon, wala na tayong anumang tunay na relasyon. Wenheng, ulitin mo pa nga, yung gabi na yon, malinaw na ikaw. Sabi ko tapos na tayo. Akala mo ba sa isang tulong, maaaring magbago ang anuman? Mukhang, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Tama ka. Naghiwalay na tayo, simula ngayon. Hindi na ako magpapakialam sa pribadong buhay mo. Ang utak ba ay baboy? Sa karaniwang tao, hindi makaisip ng mas malalang ideya. Lumayas ka, gawin mong huli.
Anong nangyayari kay Ginoo Lu ngayon? Parang kinain ng bomba. Napaiyak na ang tatlong kasamahan ko sa galit. Wen Heng, di ba maganda ang relasyon mo kay General Lu? Baka pwedeng ikaw na ang pumayo. Hindi ko kasalanan kung hindi maganda ang pakiramdam niya. Uunahan na kitang magtrabaho. Kakaiba. Bakit parang masaya ang lahat ngayon? Hindi maganda ang kalagayan. Ginoong Lu. Dumating na si Lawyer Wen. Nandito na siya. Kagagaling lang niya. May naramdaman bang reaksyon? Anong ginagawa niya ngayon? Mukhang si Lawyer Wen. Walang pagbabago. Ngayon ay nandyan na. Para tanggapin ang kliyente. Para sa kanya. Talagang walang halaga. Ngunit, yung kliyenteng si Ginoong Wang. Parang hindi maganda ang ugali niya. Ginoo Lu, gusto niyo bang pumunta tingnan? Ayaw ko. Sa mga susunod na tungkol sa kanya, hindi na kailangang i-report sa akin. Ginoo. Tatanungin ko lang, gusto mong mag-divorce? Ano ang dahilan? Ay naku. Nasa bahay ang misis ko. Laging nagluluto at naglilinis. Walang kahit anong kasiyahan. Ako naman, sa labas, may kinuha akong estudyante. Iyan ay, sobrang ganda at masaya pa. Ay, hindi naman siya ganyan. Matanda na at wala ng halaga. Nahihiya akong dalhin siya. Paano naman ang mga ari-arian? Anong naiisip mo? Anong naiisip? Siyempre, siya ang aalis na walang dala. Yung bahay at sasakyan. Lahat ng ito ay pinaghirapan kong pagtrabahuan. Wala namang iba, nasa bahay lang siya. Magluto, maghugas ng damit, mag-alaga ng anak. Sino ba ang hindi marunong gawin yan? Gusto pang hatiin ang ari-arian ko. Walang paraan. Sinasabi ko sa iyo. Ginoong Wang. Malinaw na nakasaad sa batas. Ang mga ari-arian ng mag-asawa, dapat ay patas na hatiin. Hindi dapat ikaw lamang ang magpasya. At saka, nasa loob ka ng kasal at nakipag-ugnayan sa iba. Ikaw ang may kasalanan. Anong kasalanan o hindi? Anong problema kung nakipag-ugnayan ako sa iba? Kung kahit kaunti lang ang kanyang karisma, bakit pa ako maghahanap sa iba? Grabe naman. Kung kahit kaunti lang ang kanyang karisma, kailangan ko bang lumabas para maghanap ng iba? Ay naku. Gina, Wen, nang maingat kong tiningnan, maganda ka naman pala. Kung ang asawa ko, ay kasing ganda mo, kung maganda ang salita, hindi rin naman ako ganun kalala, nahiwalayan siya. Sabi mo ba, Ginoo? Pasensya na, hindi ko matatanggap ang kasong ito, paalis ka na. Anong klaseng ugali iyan? Sabihin ko lang sa'yo, ako ay isang mahalagang kliyente, ng inyong law firm, kung ayaw mong umalis. Ayusin mo na ang serbisyo ko. Hindi pa ako nakapaglaro ng abogado. Anong ginagawa mo? Amoy mo na, pesteng maliit, sira hanggang sa buto. Karapat dapat ka lang na mabuhay sa mga kanal na nabubulok at nangangamoy. Ang iyong asawa na nakatagpo sa iyo, talagang napakasamang kapalaran niya. Nakasal ka pa sa asawa mo, talagang swerte ka na sa buhay. Grabe, maglakas loob kang itulak ako. Bigyan ng leksyon, walang hiya mong tao. Ngayon, kailangan kita. Hindi pwedeng pilitin ng ganito. Halika na. Anong ginagawa mo? Huwag po. Tulong po. Bitawan niyo ako. Sino po kayo? Ginoo Lu, ikaw, bakit biglang dumating kayo? Ako at si Wen, Ginoo at Ginang Wen, nag-uusap kami tungkol sa kaso. Tungkol sa kaso? Oo, sa kaso ni Ginoo Wang, yung tungkol sa paggalaw-galaw sa empleyado ko. Isang pagkakamali lang yan, lahat ay isang hindi pagkakaintindihan. Ginoong Lu, tingnan mo, matagal na tayong, magkasama na tayong maraming taon. Walang dahilan para sa isang babae, nasira ang ating relasyon, hindi na magkaibigan. Kaysa sa pakikipagtulungan, mas gusto kong palayasin ka sa Jiangsheng. Kaysa sa pakikipagtulungan, mas gusto kong palayasin ka sa Jiangsheng. Assistant Wang, tapusin ang pakikipag-ugnayan sa Wang Group, pakikipagtulungan sa Wang Group, ipabatid sa industriya, bawiin ang pakikipagtulungan sa puhunan ng Wang Group, pag-iimbestiga sa mga nagtatago ng buwis, pangsuhol, ebidensya ng masamang pag-aagawan sa pag-i-apply, lahat ay ibinigay na sa pulis. Oo, masyadong malungkot si Ginoong Wang. Tamang-tama, masama ang pakiramdam ni Ginoong Lu 086. Ngayon, si Ginoong Wang, baka mawalan na ng pantalon. Ginoong Lu, pakiusap, pakawalan mo na ako, humihingi ako ng tawad. Mali ako, pakiusap, pakawalan mo na ako. Gina, Wen, nagkamali ako. Kung may silbi ang paghingi ng tawad, bakit pa kailangan ng pulis? Ang mga katulad mo, dapat na ma-sterilize, para hindi na makasakit sa iba. Hindi. Miss Wen, nagkamali ako, ihampas siya, putulin ang kanyang kamay. Oo. Ginoong Lu.
Salamat sa iyo. Para ito sa reputasyon ng opisina, hindi ikaw. Bumalik sa trabaho. Sa loob ng 15 minuto, kailangan kong makita ang mga dokumento mong inayos. Sabi ko, tapos na tayo matagal na. Akala mo ba sa isang tulong, kaya bang magbago ang anumang bagay? Masyado na kayong magaling, Boss Lu. Naging tiwala na ako sa sarili. Talagang galit si Lu Jinshu. Noong araw na iyon, yung sinabi ko noon, talagang masyadong mabigat. Ayos ka lang ba? Hahayaan kitang tumayo, sandali lang. Parang na-spray ng pa ako. Huwag mag-alala, may dala akong first aid kit, tutulungan kita. Mag-ingat ka, laging may dalang first aid kit, ha? Hindi ganun, si Lu. Dumaan sa botika, bumili ako ng mabilis, para sa mga hindi inaasahang pangangailangan. Halika. Ayos na ito. Hindi ka makagalaw ng maayos. Baka gusto mong ihatid kita pa uwi. Ito rin ang gamot para sa iyo. Salamat sa iyo. Nanay, nandito ka na. Oo, Xiaomeng. Saan si tatay? Tatay, nasa kusina, nagluluto. Nagawa na ang pagkain. Tara na, kumain tayo. Lu Jingshu, nakita ko ang mensahe ni Assistant Wang, na ipinadala sa'yo. Ikaw ang nagpasabi na ipadala sa akin. Ngayon, ako ang nakialam. Hindi na mauulit iyon. Hindi ko ibig sabihin iyon. Lu Jingshu. Mag-usap tayo ng maayos. Wala naman tayong kailangang pag-usapan. Tungkol sa'yo. Walang kinalaman sa akin. Kahit na. Ikaw at ang ex mong asawa, pagbabalik sa kasal, wala akong magiging opinyon. Kahit na. Ikaw at ang ex-husband mo, ay magbabalik sa kasal, wala akong magiging opinyon. Anong ex-husband? Kukuha lang ako ng tawag. Tama nga. Mas mahalaga pa siya kaysa sa akin. May kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Hello. Wenheng, nagkabalikan kami ng ex-wife ko. Hindi na kailangang magpasya pa sa kaso. Ayos na rin yan. Binabati kita. Sabi nga, kumusta na kayo ng lalaking yan? Noong huli, siya ba? Akala niya ako ang iyong ex-husband. Ex-husband. Oo. Sobrang seloso niya talaga. Narinig ko na nga. Ah, ganun pala. Ganun pala. Kaya noong araw na yon, talagang nasaktan ko siya. Mama, nag-away ka ba kay daddy? Hindi. May konting hindi pagkakaintindihan lang. Alam ko na. Hindi magagalit si daddy kay mommy. Hindi siya ganun. Sobrang mahal na mahal ni daddy si mommy. Kaninang araw, sobrang late na hindi umuwi si mommy. Lagi siyang nakatingin sa pintuan. Dad, talaga ba? Oo naman. Lahat sila mga takot. Kahit na gusto nila, pero nagkukunwari na ayaw nila. Inay, huwag kang mag-atubiling habulin si dad. Parang sa teleserye. Para siyang prinsesang humahabol sa prinsipe. Ganon din. Klaro naman na, gusto ko si Lu Jingshu. Matagal na siyang humabol sa akin. Ngayon naman, panahon ko namang maghabol sa kanya. Yung maliit na si Meng, magpakabait sa bahay. Nanay, pupuntahan ko na para dalhin si Papa pabalik. Ginoo Lu, bakit ka uminom mag-isa? Anong silbi niyan? Gusto mo bang sumama? Maghanap tayo ng kasiyahan. Dito tayo. May espesyal kaming listahan ng alak. Lumayas ka na. Ayoko ng dumi. Paano? May problema ka, Lu Jinshu.
Gusto kong ipaliwanag sa'yo, tungkol kay Jiang Han. Hindi ito tulad ng iniisip mo, ayaw kong makinig. Wenheng. Ikaw ang nagsabi niyan. Tapos na tayo. Kaya, maaari ba tayong magsama muli? Wala akong oras para samahan ka. Gusto mong maglaro ng ganitong nakababagot na laro. Tatlong bola. Uminom ka ng isa. Sasamahan kita. Bago magdiborsyo. Madalas kami naglalaro ng ganitong laro. Bakit ang tagal mong turuan? Hindi pa rin makashoot kahit isang bola. Masyadong sira ang baril mo. Hindi rin pantay ang mesa. Ayoko na. Basta, hindi naman ako ang natalo. Ang liko-liko ng stick na ito. Hindi rin pantay ang mesa. Wala akong pakialam. Basta hindi ako natalo. Sige, tutulungan kita. Palso, ganyan ilagay. Pangalawang, hindi pumasok. Ikatlong pagkakataon. Huwag ka nang umiyak. Tutulungan kita. Ano ang gusto mong sabihin? Nakikinig ako. Si Jiang An ay hindi ang ex-husband ko. Wala akong ex-husband. Lahat ng iyon ay ako. Gawa-gawa ko lang para lokohin ka. Siya lang siya ang akin. Isang taong involved. Maniwala ka sa akin. Sige. Naniniwala ako sa'yo. At saka pa. Ha? Bakit mo ginawa noon? Gusto mo nang makipaghiwalay sa akin. Noong panahong iyon, may utang ang pamilya Wen ng ilang daang milyong. At may mga nanguhulugan. Ayokong madamay ka. Huwag ka nang umiyak, Wenheng. Kasalanan ko ito. Wala akong kakayahan. Ingatan mo ang sarili mo. Sa hinaharap, kailangan mong matutong umasa sa akin. Okay ba? Kaya, hindi ka nagalit, di ba? Kaya, hindi ka nagalit, di ba? Hindi kailanman, Wenheng. Hindi ako kailanman nagalit sa iyo. Noon, ikaw ang laging unang kumilos. Ngayon, dapat ako na ang kumilos. Anong gusto mong gawin? Patahimikin ka. Kaya ang mga magulang ko ay nagkaayos na, di ba? Oo nga, nagkaayos na ang magulang ko. Si Xiaomeng ang may malaking ambag. Sige na. Uuwi na ang mga magulang ko para magtrabaho. Maging mabait ka sa bahay. Sige. Tara. Tingnan mo ang linya ng iyong pag-ibig. Napakahirap nito. Kailangan mong makahanap ng isang tao na makakasama mo sa buong buhay mo. Sige, nag-order ako ng bulaklak para sa'yo. Lujin Shuaheng, nag-order ako ng bulaklak para sa'yo. Tandaan mong pirmahan. Wenheng, ito ay bulaklak na in-order ng iba para sa'yo. Dumating na sa kumpanya. Sino ang nagdala nito? Ang asawa ko ang nagdala. Wow, Wenheng. Ikaw. Bakit tahimik ka lang? May asawa ka na. Tama nga. Sobrang naiinggit ako. Ang bulaklak na ito, talagang maganda. Ngayon, ang mga batang babae, talagang madaling maloko. Tulad ko, isang lalaking may lalim. Pero walang nakakakita ng halaga. Sino siya? Ito ay mula sa kagawaran ng batas. Bagong business manager. Palaging, nakatingin na may mali siyang ngiti. Talagang nakakainis. Ano bang sinasabi mo?
Ito ang kagawaran ng batas. Bagong nakatalaga na tagapangasiwa, palagi na lang, nakatingin na may maling siyang ngiti, talagang nakakainis. Anong sinasabi mo? Kayo nagsusuot ng ganitong mga bestida, di ba? Para ipakita sa lalaki. Supervisor Lin, bakit ka nagsusuot ng mahabang pantalon? Para ba? Takpan ang mga kakulangan. Heng, anong pinapakita mo? Sa taong katulad mo, 3 puntos na ibibigay ko, sobra na yun. Asawa mo, siguro ganyan din. Hindi ka naman kasing mataas ang antas, ng batang may mahabang buhok. Mas magaling ang asawa ko kaysa sa'yo. Ginoong Lee, sinasabi ko sa'yo, bago ka umalis sa susunod, tingnan mo muna ang salamin. Walang tao, na gustong makakita ng isang kalbo na nag-a-assess. Kasing uri mo. Anong lalaki ang makakakita sa'yo? Karamihan ay mga nasa 50, mga matandang binata. Ako kasi, ay isang manager na may taunang kita na milyon. Kapag nakita niya ako, kailangan niyang lumuhad at tawaging ama. Ako ang asawa niya. Kanina, sinabi mo, na dapat kong gawin ano. Ginoong Blue, ikaw ang asawa ni Wenheng. Ano ka ba? Assistant Wang, ihampas siya at tapusin na. Sige. Hindi, Ginoong Blue, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wenheng, Tara, uuwi na tayo. May sorpresa akong inihanda para sa'yo. Ayos. Anong ginagawa mo? Bakit ang misteryoso? Huwag kang sumilip, ha, Mama? Sige. Sige. Wenheng, 5 taon na ang nakalipas, hindi kita naprotektahan. Ngayon, pwede mo ba akong payagang maging iyong asawa muli? Sige, handa ako. Mama at Papa at si Xiaomeng, patuloy kayong maging masaya. Halika. Maghalikan kayo ng magulang mo.